Nakakuha niyo ka na ng ano. Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinasuan si Rare Community sa interes ng online universe, pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo ako himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Dami mo alam, Kuya Kim. At Dapat Kainin. Isang ibon ang nakita ng isang babae na tila nakatira sa butas ng isang patay na puno. Anong klaseng ibon kaya ito? At bakit kaya tila raw ito'y nanghihina? Nakakuha niyo ka na ng ano. Mananapaw. Ibon na itim, mapula ang mata, at may mahabang tuka. Gusto niya makawala kasi awak-awak siya sa leeg, sinasakal. Hindi pumulto ang nakita sa video, kundi unggoy na kulay puti ang balat. Bakit nga kaya tila mistiso ang unggoy na yan? Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganung unggoy. Mahanap kaya natin ang nasabing unggoy? Guys, this is so rare. Prutas, pero mukhang ahas. Yan ang pambihirang snake fruit o paratungod na matatagpuan dito sa kagubatan ng Palawan. Grabe yung ating sinuong na mga kagubatan mga bi para lang marating ito yung actual na pag-harvest natin mga binang ng snake fruit. Ayan na, ganyan ang pag-harvest ng tabo. To the effort ang lola ko. Ayan mga bi, ito siya. But wait, there's more. Present din ang mga prutas na baka hindi nyo pakilala. Dahil kung kakaibang prutas ang usapan, palaban dyan ang Palawan. Bago natin hanapin ang snake fruit sa kagubatan, tara muna't magbukbang. Kung saan makakasama natin ang local content creator na si Ann. You look at that ganyan mga bi, orange durian siya. Badak fruits ng Palawan mga bi, which is pinagsamang marang, durian at saka langka. Kaya tayo nagpapatuloy sa ganitong klase ng content sa mga rare fruits na ito para maipakita sa buong mundo na ganito ka-unique, ka-special at kayaman ng probinsya ng Palawan. May prutas na sinlaki ng tabo Ganyan siya kalaki and syempre, imagine yung kamaa-oo. at may kakaiba man ang itsura pero ang lasa parang familiar naman na fusion ng mga kilala nating prutas. Ito ang ating unang titikman sa ating mga napiling prutas, tabo. Ang lasa ng tabo ay parang 3-in-1 fruits. Guyabano texture, mangosteen texture, and at the same time, santol. Susunod naman itong maraitom, nakahawig ng rambutan pero kapag nahinog, kulay itim. Hindi siya maasin, talagang matamis siya. Lalo na pag nag-itim pa siya lalo, masarap. Kahit buto nito pwede mong kainin dahil parang nuts siya. Mukhang atis man sa unang tingin itong piyaka. Lasang pinya naman daw. Pag titikim nito, parang mo lang siyang sisip-sipin. Maranasahan mo dito yung 70% pineapple and 30% luya. Karamihan sa mga wild fruit na endemic o sa Palawan lang matatagpuan ay nasa dense tropical forests. Pero may ilan din namang tumutubo sa mababang lugar at malapit sa residential areas. Mukhang sang saud mo, Kuya Kim. Bakit nga ba napakaraming pambihirang prutas sa Palawan? Uy, nako! Hi, Kuya Nandito Kim. ka rin! Oh my gosh! Ang content creator na si Ann may kaalaman dyan. Ayon sa kanya, kaya maraming endemic at wild fruits sa Palawan ay dahil geological history nito. Dati kasing magkadugtong ang Palawan at Borneo, kaya maraming species ng halaman ang magkapareho sa dalawang lugar na ito. Bukod sa mga prutas na ito, may isa pa tayong pipitasin. Dito sa gubat may isang klase ng ahas na sa puno tumutubo. Yan ang snake fruit kung tawagin. Makikita sa Southeast Asian snake fruit. Ang snake fruit ay isang tropical na prutas na madaling makilala dahil sa balat nitong parang kaliskis ng ahas. Hindi lamang ito kakaiba ang itsura, kundi masustansya rin dahil mayaman ito sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang compounds na mahalaga sa kalusugan. Yung tree, yung gubat. Talagang tropical virgin forest mga be. Balikan naman natin si Ann na sumakses matapos ang isang oras. Grabe yung ating sinuong na mga kagubatan mga bi para lang marating ito yung actual na pag-harvest natin mga binang ng snake fruit or paratungon in common name. Ganito kaganda yan siya Ito ay ating ang titikman. At ito yung kanyang flesh, ganyan. Maasim. Madalas makikita yun sa gubat kasi mas preferred na habitat nila. Yung less disturbed, intact na forest. Sa mga ethnobotanical records, safe to eat siya. Ang aming napag-alaman, ginagamit daw pala ito ng mga katutubo bilang pampaasim sa kanilang ulam.
Isa-isa itong babalatan. So ilalagay natin ito siya ng buo at hindi na natin i-slicein. Ito na yung ating snake fruit na pangpaasim. Mas maasim po sa sampalok, sir. May asim, tapos nagsama yung pait na konti lang pero sakto lang naman sa panlasa. Kung ikukumpara sa sampalok na parang asim lang talaga, ito ay may asim tamis. Bukod sa pagiging content creator, isa ring forestry student itong si Ann. Kaya naman ang kanyang kaalaman, lumalaban. Mas maganda kapag nag-forestry ka, yung may eagerness ka, may puso ka sa kalikasan. Ang paalala ng eksperto, may kaakibat din daw dapat na pag-iingat ang pag-share sa mga pambihirang prutas. Nakakatuwang isipin na sineselebrate ngayon, nagkakaroon tayo ng traction sa local biodiversity natin. Pero at the same time, kailangan maging careful tayo kasi baka naman magkaroon tayo ng overexploitation. Kailangan pangalagaan at protektahan ng ating kagubatan, pati yung mga tao, mga katutubong tao na tumitira dito. At dahil sa pambihirang biodiversity ng Palawan, kinikilala ito bilang Philippines' last ecological frontier. Ibig sabihin, isa ito sa mga lugar sa bansa na nananatiling halos hindi naapektuhan ng urbanization, kaya nagsisilbi pa rin itong tahanan ng libo-libong mga halaman at mga hayop. Wow! Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin. Sa kagubatang ito, imbis na huni ng ibon, kakaibang ingay ang nakuna ng video. Mula sa ibon na itim, mapula ang mata, at may mahabang tuka. Bakit kaya nangangagawa ang ibon? Ito ba'y nagagalit, umiiyak, o nahihirapan? Nagagalit po siya. Gusto niya makawala kasi awak-awak siya sa leeg. Nasasaktan siya kasi sinasakal. Anong klaseng ibon yan at anong kanyang naging kapalaran? Sa kamay ng taong nakakuha sa kanya. Biyaheng Agusan del Sur tayo, pero hindi sa syudad kundi sa mas liblib na bahagi nito, na malapit sa kagubatan at kabundukan. Nakakuha ni ka na ang mananapa. Sa lugar na ito, nahuli ang isang uri ng itim na ibon. Ang itim na ibon na nakuha ng matanda, isa palang hornbill, at sa Bisaya, tinatawag itong kalaw. And speaking of kalaw, may kasama tayo this morning, kaya lang nasa Kalaw Street pa yata. Ang aspiring next Kuya Kim na si Kuya Bubbles, bibisita sa atin ngayong umaga. Hello mga kapuso, nandito na ako. Ako po si Kuya Bubbles at alam nyo rin ang mga itinuturing na kakaibang ibon na ito dahil sa napakalaki nitong tuka. Gaano naman kaya kasakit tumuka ang ibon na ito? Mukhang mabigat at matulis pero walang dapat ipag-alala. Kuya Bubbles, magaan lang ang tuka ng hornbill eh. Ito kasi ay ang laman nito hangin lamang, parang honeycomb, di ba? Nakakatakot man dahil sa kanyang itsura at malakas na tunog. Di sila nananakit ng tao. Doon sa video, mapapansin natin na yung hawak-hawak niya ay isang mature na hornbill. Siya ay maaring nagpupugat, but as I could see na itong mga hornbill na ito ay nagpupugat doon sa matataas na punang kahoy. Ang tuka ng hornbill ay useful tuwing pumipitas ito ng prutas. Nangunguli ito ng maliliit na hayop at kung minsan, gamit din ito para ipagtanggol ang sarili. Isa pang kapansin-pansin sa ibong ito ang kanilang tila helmet ubok sa ulo na tinatawag na casque. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng kanilang mga tunog at para sa ilang uri ng lalaking hornbill, armas din ito sa pakikipaglaban tuwing mating season. Ang dami mong alam, Kuya Kim, at sana kayo rin. Yun, sinabi nila. Ang matandang babaeng makikitang kumuha sa ibon sa bahay na ito raw nakatira. Siya ang 70 taong gulang na si Lola Remedios. Nagtatanim lang po kami dito sa bukid ng mga mais, tsaka kamuti at saka kamuting kahoy. Nagsusumika po kami ng maigi para mabuhay kami dito sa bundok. Halos araw-araw nalaman ng gubat si Lola Remedios. Papunta na kaming bukid. 1 oras at kalahati ang ginugugol sa paglalakad. Dito kasi ang daan patungo sa kanilang farm ng asawa. May mga anak man, ayaw daw nilang maging pabigat sa kanilang gastusin. Kaya kahit may edad na, pinipilit nilang magbarat ng buto. At dahil sa dami ng nagko-content ngayon at mga kumikita. Hello mga kabahakha. Pati nga raw si Lola Remedios, sinubukan na rin ang swerte niya rito.
sa pag-asang kikita rin siya sa mga video na ito. Isa sa mga naging content niya ang ibong kalaw. Hindi ko po alam kung anong klaseng ibon na yon kasi unang pagkakataon ko pong nahawakan at unang ko pong pagkakataon nakita ko yun. Papunta rin sila noon sa bukid pero nang tumaas ang araw, nakaramdam ng pagod si Lola Remedios at nagpahinga sa isang bahagi ng kakahuyan kung saan siya nakarinig ng hindi pangkaraniwang tunog. Madilim man daw sa loob ng putas, sigurado siyang may ibon sa loob nito. Ngayong panahon ng pangingitlog, ang mga inahing hornbill ay pumapasok sa loob ng butas ng puno at tinatakpan ang mukha na nito ng putik, pagkain at dumi na hanggang sa halos magsara na ang butas. Sa paraang ito, napoprotektahan nila mga itlog at inakay mula sa mga predator. Dito niya napagdesisyon ng ilabas ang ibon. At maingay man daw, natitiyak niyang nangihina ito. Puot din ako. Hindi na po kaunon ha ako rin buhian. Naawa po kasi ako. Yung uso niya o anong bibig niya, nakaganon sa lupa. Parang matamlay siya. Kaya sa tingin ko, pinagmasdan ko siya. Parang may sakit talaga siya. Ang tunay na intensyon daw ni Lola Remedios, tulungan ng ibong magpalakas ng ilang araw bago ito pakawalan. Diyan ko inalagaan po dito yung ibon sa loob ng 2 araw po. Linagyan ko dito ng saging na hinog. Pagkalipas ng 2 araw, gumagano na yung pakpak niya. Nang makita lumalakas na ito, pinakawalan din ng matanda ang kalaw. Dito ko inilagay tapos yun, lumipad doon sa puno. Ibig sabihin ba niyan ang ginawa ni Lola Remedios nakakabuti o nakakasama? Nagpo-produce immediately ng stress doon sa pagkaka-capture sa kanya. So it's best na kung meron kang sightings at meron kang nakita yan, wag na lang hulihin, plus bagkuskunan na lang siya doon sa kanyang natural habitat para ma-preserve din sila kung ano yung talagang ginagalaw nila doon sa wild. No wonder, tinatawag silang hardinero ng kagubatan o forest gardeners. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Hindi lahat ng kakaibang itsura dapat katakutan. At sa mga hayop, hindi lahat ng kaawa-awang tingnan dapat tulungan. Kung ako tatanungin, kay Lola Remedios, hindi na lang dapat na ginambala at hinayaan na lang. Isang pambihirang unggoy ang nakita sa lugar na ito. May! Ang nakakaintriga, ang unggoy daw ay kulay puti. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganung unggoy. Mahanap kaya natin ang nasabing unggoy? Guys, this is so rare. Bakit kaya ito naging kulay puti? Ay, show me. Ayon kay Bel Shazao, isang tourism office staff sa municipality of Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat, matagal na raw may mga kwento-kwento tungkol sa magpapakita ng puting unggoy sa kanilang lugar. 2 weeks ago, napag-uusapan na namin ng team ko na hanapin yung puting unggoy kasi nga may mga naririnig na kaming balita na may sightings ng unggoy. Kaya naman ng July 1, napag-isipan namin bisitahin yung lugar pero apparently, sadly nga, hindi nga namin nakita yung unggoy so napadpad kami sa ibang lugar. Hanggang sa isang araw, napatunayan nila na totoo ito. May! Narating kasi ng isa nilang kasamahan ang mismong kinaroroonan ng unggoy at nakuha ito ng video. Yung guide namin na nakarating doon, siya yung mismong kumuha ng video. Yung unggoy po is kulay puti po talaga siya. Pero po yung kanyang mata ay itim. First time din po namin nakita yung unggoy. Pagkatapos nun, di nila muling nakita ang nasabing unggoy. Yung mismong goal talaga natin para mapangalagaan at maproteksyonan yung mismong species na yon. Mahanap nga kaya nilang unggoy? Puting unggoy? Bagong uri kaya ito ng unggoy? Hindi po. Pero paano yan nangyari? Tanungin natin si Larsington. Hello mga kapuso. Iba-iba ang tinuturong posibilidad kung bakit kulay puti ang unggoy na ito. Noong una, pinaghihinalaan na may albinism ang unggoy. Ang albinism ay isang natural na genetic condition na nagdudulot ng kakulangan o kawalan ng melanin. Ang pigment na nagbibigay kulay sa balahibo, balat at mga mata. At dahil sobrang bihira ang kondisyon natin sa wild, actually nakakapukaw siya ng atensyon ng mga researchers and wildlife experts. And isa pa, napakababa ng survival rate ng mga to dahil sa kanilang poor camouflage and visual problems. Pero hindi siya bagong species ha. Isipin mo na lang para siyang limited edition na kulay na same species. Oo naman. Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin.
Pero albino nga ba ang unggoy? Ang sabi ng ilang eksperto, posibleng hindi. Ano nga kaya ang kondisyon ng unggoy? Hello guys, time check, it's 4:33 and nandito kami ngayon sa gitna ng kabundukan. Ditong July 5, kasama ang mga staff mula sa local government at ng DNR, nagtungo siya ng Belshazzao sa lugar kung saan nakita ang puting unggoy. At sa pagkakataong ito, personal na nilang nasilayan ang pambihirang unggoy. Guys, this is so rare. Nung nakita namin yung mismong unggoy, sobrang nakakatuwa talaga. Tanggal lahat ng pagod namin. In the long run, yung unggoy mismo yung mismong lumapit sa amin. Ang unggoy na pinangalanan nilang Bebula ubal, katutubong salita ng ibig sabihin ay white monkey. Lamuyo is so cute. Ayon sa mga lokal, madalas daw itong lumabas tuwing madaling araw. Hindi naman siya nananakit. Uy, show me nga. Napaka-playful niya po talaga. Wala po siyang pakialam kung may mga tao. Gusto niya lang maglaro ng maglaro. Kumakain sila ng mga prutas, daon, buto. Ayon sa DNR Region 12, ang isa pang posibleng dahilan ng pagiging kulay puti ng unggoy ang tinatawag na leucism. Ang leucism ay isang natural na genetic condition kung saan bahagya o halos nawawala ng pigment na balahibo o balat ng isang hayop. Hindi tulad ng albinism, kadarasang nananatiling normal ang kulay ng mga mata ng mga hayop na may leucism. Ang unggoy kasi nung pumunta yung ating mga staff doon sa area, nakita nila na kanyang mata brown to dark brown. Kailangan pa din i-determine ng expert kung leucism ba ito. Ano man ang dahilan ng pagiging kulay puti ng nasabing unggoy, isa lang ang sigurado, patuloy daw itong imamonitor ng DNR para maprotektahan. May! Nito mga nakaraang linggo, sunod-sunod ang mga sighting ng mga nakamamanghang hayop. Lamuyo is so cute. Ano naman kaya ang susunod na sorpresa sa atin? I love you so much. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim, at i-share nyo ito ng inyong video. Nang malay nyo, next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa Dami Mong Alam, Kuya Kim. At dapat kayo rin. Kasi mas mahabang kwentuhan at dagdag kaalaman, panoorin ang Dami Mong Alam Kuya Kim extended episodes sa GMA Public Affairs YouTube channel.